Nang mga panahong ito ay nasa edad 20 na si Joselito at halos lahat ata ng karunungan na tangan ni Ingkong Sario ay nasa kanya na. At sa mga pagsubok na pinagdaanan ni Joselito ay hinasa na ng panahon ng kanyang kakayahan, sapagkat dito ay naisilang na ang manunubos ng aswang. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Sa pagtama ng sikat ng araw sa lupa, habang sakay ng kalabaw si Joselito, naalala niya ang mga panahong kasama niya si Ingkong Sario, ang nagturo sa kanya ng lihim na karunungan at patungkol sa mga aswang at sa mga orasyon. Kung hindi nyo kasi na itatanong, sa mga panahong ito ay patay na si Ingkong Sario, ang maestro ni Joselito. Ginamon ito ng sakit at karamdaman dahil sa kanyang malakas na paninigarilyo at pag-inom-inom ng alak. Kahit pa kasi isa kang mahusay na antingero, pagdating sa pisikal na sakit ay wala ka pa ring ligtas. Nagpapatunay lang yun na wala pa ring makakapigil at makakapagsabi kung kailan ka mawawala sa mundong ito, kundi ang Diyos Ama lamang. Pag binawi na niya ang hiram na buhay, kahit ano ka pa ay matutupad iyon sa kagustuhan niya. Minabuti naman ni Joselito na sa lahat ng mga natutunan niya kay Ingkong Sario ay para na lamang sa benepisyo ng kanyang pamilya at sa malalapit nilang kamag-anak o mga tao rin sa paligid nito. Kasi ay masyado rin siyang abala sa bukid para iprioridad pa ang panggagamot, dahil nga may kakayahan na rin siyang gawin yun dahil sa kaalaman niyang tangan. Pero ang hindi masyadong naintindihan ni Joselito na sa bawat kapangyarihan na kaalaman mo ay siya ring paglapit ng ibang nilalang na pwedeng tumapat sa iyo. Mga nilalang na kasukat ng iyong kakayahan o mas higit pa, lalong-lalo na't kaliwat kanan ng karunungan na tangan ni Joselito. At isa sa kwentong to ay ang pagharap ni Joselito sa tinatawag nilang manggagaway na isa ring lipi ng aswang. Sa paglipas ng araw, linggo at buwan, dumaan pa ang isang taon. Tahimik ang mga nagdaang taon para kay Joselito. Trabaho sa bukid, pahinga sa bahay at makipag-inuman sa mga barkada niya. Pero ganun pa man, ay hindi nalilimutan ni Joselito ang pagdarasal at pagpupuder sa kanyang sarili. Siyempre, para sa kanyang karunungan. At madalas pa kasi, pag may nauusog o nababate ng mga ibang nilalang, ay siya na rin lang ang tinatakbuhan ng mga taga doon. Kaya kailangan niya pa rin ng pagpupondo at pagpupuder sa katawan para sa espiritual nitong lakas, para maging epektibo ang kanyang panggagamot paminsan-minsan. At dito ay parang wala nang bakas ng kahapon sa mga nangyari kay Joselito. Kung hindi nyo kasi na itatanong, sa mga panahong ito ay 2 aswang pa ang napatay ni Joselito bago niya marating ang edad na line of 2. Pero hindi pa palaburado ang mga araw na iyon para sa panig ng napatay nila na aswang ni Ingkong Sario, o hindi pa natabunan ng kahapon. Hanggang sa mga sumunod na araw, habang si Joselito at ang mga kasama niyang nag-ooperate ng tracer na nasa bukid, malawak yung tanggap ng amo nila ng mga araw na yon. Gapasan na kasi. Si Joselito noon ang nakatoka na magsubo ng ginapas na palay sa bungangan ng tracer. Mga 3:00 na yon ng hapon. Merienda na. Kaya pansamantalang tumigil ang mga ito na nag-ooperate ng tracer. Kanya-kanyang upo na sila noon sa lilim ng makinaryang ginagamit nila. Pagkapatay ng makina ay siya na ring pagbukas ng mga kasama nito ng mga soft drinks at pagkuha ng tinapay na hinatid sa kanila ng kanilang amo. At sa pag-upo ni Joselito sa gilid, tinanong siya ng kasama niya na ang pangalan ay Ruel. "Lito, totoo ba ang mga aswang?" tanong nito. "Para sa akin totoo ang mga aswang," sagot niya ng maiksi. Sabay, "Pero nasa sayo na yun kung maniniwala ka," dagdag pa niya.
Matunog na kasi ang pangalan ni Joselito bilang isang manunubos na aswang noon. Kaya yung mga kasama niya ay may bilib din sa kanya. Dagdag pa yung tindig at pananalita nito na parang otorisado sa mga bagay-bagay. Siya nga yung parang pinaka-leader nila sa mga kasama niyang nag-ooperate ng tracer. Pero bago pa man mabuksan ni Joselito yung merienda niya na soft drinks, pagkatapos niyang sagutin si Ruel, may napansin siyang tao na nakatayo sa di kalayuan sa mismong lupain na kanilang kinauupuan. Nakasuot ito ng long sleeve na pambukid at nakasombrero ito ng salakot na gawa mula sa hinabing banban. Pagsipat noon ni Joselito ay nag-iba yung tema ng itsura niya. Parang may nararamdaman siyang mali sa nakasombrerong iyon na nakatingin lang sa buong grupo niya na di kalayuan sa kanila. Wala namang hawak na kahit ano yung taong yun. Basta naka-steady lang ito na nakatayo at nakatingin sa direksyon nila. Binitiwan muna ni Joselito yung soft drinks na hawak niya. Tumayo siya sa pagkakaupo niya sa sako at sisigawan sana ni Joselito yung tao na yun para sitahin. Kasi yung postura noon sa hinala niya ay nagmamasid iyon sa kanila. Para kasing espiya yung mga galawan noon. Pero hindi niya na ito nasita kasi tumalikod agad ito at naglakad na papalayo hanggang sa nawala na ito sa paningin ni Joselito. Sa kutob naman ni Joselito, aswang iyon. At ang iniisip niya, bakit? Bakit nandun yun? Anong sadya niya? Umupo na noon si Joselito at nagmerienda. At sinabi niya kay Ruel na, "Ruel, di ba interesado ka sa aswang?" Sumagot naman si Ruel, Hindi naman talaga. Gusto ko lang malaman kung totoo." Sige. May lakad ka ba mamayang gabi? Sama ka sa akin. May papasyalan lang tayo." Nagtanong naman si Ruel kung saan sila pupunta at kung sino ang kanilang pupuntahan. At ang sagot ni Joselito, "Tsaka mo na lang malalaman pag nandun na tayo." Sa pag-uusap nilang yon. Sa pag-uusap nila, hindi natuloy ang kanilang lakad ng gabing iyon. Nang sunduhin kasi ni Joselito si Ruel sa kanilang bahay, may sakit na ito noong hapon bago sila umuwi matapos nilang magtrabaho sa bukid. Ayos pa naman si Ruel sa pagsusuri ni Joselito gamit ang kanyang kaalaman sa espiritual na panggagamot. Nakita niya na ang sakit ni Ruel ay isang uri ng karamdaman na nagdudulot ng kamatayan. At ito ay hindi nalalayo sa pangkukulam, ngunit mas mataas na uri ng selyo para patayin ang tao. Nakita ni Joselito ang selyo na iyon sa noo ni Ruel. Ngunit hindi ito makikita ng mga walang alam sa kaliwa o kanang karunungan. Isang mataas na uri ng manggagaway lamang ang maaaring gumawa ng ganong klase ng pangungulam. At tanging ang pagpatay sa manggagaway ang paraan para mawala ang sumpa. Sinubukan pa ni Joselito na huliin ang kaluluwa ng manggagaway na nagbigay ng karamdaman sa kaibigan niya. Ngunit magaling itong magtago. Kinabahan noon si Joselito. Alam niyang kung hindi niya mahahanap ang manggagaway na iyon, ay baka magising na lang siya isang umaga na patay na si Ruel. At doon ay umuwi muna si Joselito para maghanda para sa gagawin niya. Pero pagdating niya sa kanilang bahay, nandoon ang mga magulang ng dalawa pa niyang kasamahan. Kaya naman nalaman ni Joselito na ang tatlong kasamahan niya sa pag-ooperate ng tracer ay nabiktima rin ng manggagaway ng sabay-sabay. Matinding pagsubok ang kinakaharap noon ni Joselito dahil humihingi rin ng tulong ang mga magulang ng kanyang mga kasamahan. Pero pinakiusapan naman nila si Joselito na ipagpabukas na lang ang panggagamot dahil lumalalim na ang gabi. Pumayag naman si Joselito. Pero ang totoo ay may plano na siya sa mga oras na iyon. Pagkaalis ng mga magulang ng mga kaibigan niya, agad na pumasok si Joselito sa kanyang kwarto.
Inilabas niya ang mga gamit para sa laban. Hindi lang mga orasyon, kundi pati na rin ang literal na mga gamit para sa pangkumbate. At doon ay kinuha pati niya ang isang shotgun, isang sandata na pwede niyang gamitin sa mga lalang ng dilim. Dahil alam niyang hindi basta-bastang laban ito, na labanan lamang ng buhay na salita. At kung di niyo naman na itatanong, nakuha ni Joselito ang kanyang shotgun mula sa maraming medalyon. At may mga iba pa siyang ibinulsang kasama. Kasali doon ang pangontra sa mga sabulag. Matapos niyang magawa iyon, kumalma muna siya. Hindi niya kasi inaasahan na magaling magtago ang manggagaway na iyon. Kaya't ang ginawa niya ay ipinikit niya ang kanyang mga mata para magpalipad hangin sa kalaban. Kaso wala. Hindi kumukonekta ang kanyang palipad hangin. At doon ay nag-iisip pa rin noon si Joselito kung papaano niya mahagilap ang nilalang na may gawa nun sa kanyang mga kasamahan. Hanggang sa mapatingin siya sa bintana ng kanyang silid sa bukid. Hindi siya makapag-isip ng tama noon, lalo na dagdag pa ang pag-aalala niya para sa mga kasamahan niya. Hanggang sa biglang pumasok sa isipan niya ang taong nakita niya sa bukid, yung nakasombrero ng salakot. Nang pumasok ito sa isipan niya, parang naaninag niyang ganoon din ang itsura ng taong nakatingin sa kanya. Nakita yun ni Joselito mula sa kanyang bintana. Agad na gumalaw noon si Joselito, bitbit ang kanyang shotgun. At sa sobrang apura niya ay hindi na siya dumaan sa pintuan. Tumalon siya sa bintana ng kanyang kwarto at diretso siyang naglakad papunta sa taong iyon. Habang mabilis siyang naglalakad, tumalikod naman ang nilalang na ito at naglakad papalayo. Pansin ni Joselito na halos patakbo na ang lakad ng lalaki. Tumakbo naman si Joselito para habulin ito. At tumakbo rin naman ang lalaking yun papalayo sa kanya. Pero hindi pumayag si Joselito na makalayo ito. Talagang hinabol niya at kitang-kita niya. Habang tumatakbo sila ay nagpapalit ng anyo ang lalaki. Hindi nagkamali si Joselito. Aswang nga ang nilalang na iyon. At kitang-kita niyang habang tumatakbo sila ay nagpapalit-palit ng anyo ang nilalang o yung lalaki. Dahil nagiging aso at minsan ay nagiging isang baboy ramo ito habang tumatakbo. Nang marating nila ang maliit na taniman ng mais sa bukid, pumasok doon ang lalaki at tumigil naman sa pagtakbo si Joselito sa gilid ng tanimang ito. Alam niya na maaaring patibong iyon, pero alinsunod naman sa turo ng kanyang yumaong guro na si Ingkong Saryo. Sinabi nito na kapag nasa laban ka, mas mabuting kumalma at mag-isip ng tama muna. Tumingin-tingin noon si Joselito sa paligid bago niya gawin ang susunod niyang hakbang. Tinignan ni Joselito ang buong kapaligiran. Dihado siya pag pumasok siya doon. Madali siyang masusukol. Sa kapal nga ng mga mais ay hindi niya makikita o kung saan manggagaling ang kalaban. Pagkatapos ay dinukot ni Joselito ang pangontra niya sa sabulag. Ipinasok niya ito sa kanyang bibig at pinanatili niya lang ito sa kanyang dila. Sabay bulong niya ng mga orasyon. Pagkatapos ay dahan-dahan na siyang pumasok sa maisan. Amoy niya pa rin kasi yung lansa ng aswang. Kaya tiyak na nandun lang yun. At nakahanda na rin pala yung shotgun niya. Matagal na sandali pa ang lumipas. Tahimik ang paligid sa taniman ng mais na yun. Hanggang sa umalingaw-ngawang putok ng baril sa loob ng maisan. Sabay may parang kinatay na baboy ang humiyaw sa kalagitnaan ng tanimang iyon. Tinamaan ni Joselito yung aswang. Lintik ka. Ikaw bang may gawa sa mga kasamang ko noon? Tanong ni Joselito. Mula naman sa sagot ng nilalang ay siya talaga ang manggagaway. At siya nga ang may gawa nun sa mga kaibigan ni Joselito.
at si Joselito dapat ang makakatanggap ng parusa na napunta sa kaibigan nito. Kaso nga lang ay hindi yun tumalab kay Joselito dahil sa mga nakataas na karga nito sa kanyang katawan. Kaya naman ang mga kasama na lang ni Joselito ang napagdiskitahan nito. Total, ang pinatay niyong kasama namin ay isa. Sapat na yung 3 na kapalit niya. Ganun ba? Ah! Pinutukan ulit yun ni Joselito sa isa niyang paa. Sabay hatak niya sa aswang papunta sa tambak o pilapil ng maisang iyon. Habang ginagawa yun ni Joselito ay umagos noon ang dugo ng aswang sa mga tama nito. Hanggang sa mga ilang sandali pa ay naabot na ni Joselito ang pilapil at doon niya isinandal mismo ang aswang na naghihinalo na. At sa mga sandali na ito ay hinihintay na lamang ni Joselito ang pagsikat ng araw. Gusto niya kasing masunog iyon at mahirapan pa. Hanggang sa mga ilang minuto pa, sa pagtama ng sikat ng araw sa lupa, sa mga sandali ng kanyang paghihintay, nang umabot na yon sa balat ng naghihinalong katawan ng manggagaway, parang sumabog pa yon sa pagsilab ng katawan nito na animoy may gasolina. Hanggang sa ito'y naging isang tumpok ng abo na lamang. Sa madaling sabi ay nagawang mapagtagumpayan ni Joselito na paslangin ng manggagaway. Dahilan nito na nung siya ay umuwi na ay nasa maayos ng kalagayan ang kanyang mga kaibigan.